And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral dahil sa hirap ng buhay. Itago niyo na lang ako sa pangalang Rex. 26 years old. Nakatira ako ngayon sa Caloocan. Araw-araw ako nakikinig sa Secret Files habang nasa office ako. Kaya naisipan ko din na isulat at ibahagi ang secret file ko. 11 years old ako nung makapag-aral ako ng grade 1, year 2003. Habang nag-aaral ako noon, tumutulong na ako sa mga magulang ko. 9 kaming magkakapatid, kaya lang nagpaalam na yung isa naming panganay na kapatid na lalaki. Yun yung naaksidente yung isa sa mga kapatid ko. Dinala siya sa ospital, sa Dumaguete. Gulong-gulo yung mama at papa ko nung mga panahon na yun. Di nila alam kung saan sila kukuha ng pera. Nakautang na rin sila sa mga iba pang kapatid ni mama. At hindi pa rin sapat ang pera para panggastos dun sa kapatid namin. Kaya ang napag-usapan nila mama at papa, ibenta na lang yung lupa namin. At yun nga, nabili ito ng kapatid ni mama. At yun yung dinastos namin para sa pampa-ospital ng kapatid namin. Ilang araw pang nakalipas, nakalabas na sa ospital yung kapatid namin. Nagpapagaling siya. Sa bahay, inalagaan namin siya. At ilang buwan pang nakalipas, gusto nang makatrabaho ng kuya ko. Namimiss niya kasi yung pakiramdam na nakatutulong siya sa amin sa bundok. Isang araw, nagdesisyon siya na magtrabaho. Kasi gustong-gusto niya nang makatulong sa pamilya namin. Kaya ang ginawa ng tatay ko, dinala siya sa Dumaguete. Magtatrabaho siya doon bilang kasambahay. Naging maayos naman yung kuya namin sa trabaho niya. Pero nung tumagal na siya sa trabaho niya, iba na rin daw yung pakikitungo sa kanya nung mayordoma. Sumunod ako sa kanya. Doon sa pinapasukan niya kasi bakasyon naman namin sa eskwela. At yun, nakita ko nga yung trabaho ng kuya ko. Nagpapakain ng aso at nagbabantay nung anak ng amo niya. Maliit pa lang ako noon, madalas akong bugbugin nung alaga ko na anak ng amo ko kasi mas malaki pa siya sa akin. Naiiyak na lang ako pero tiniis ko yun kasi nga mahirap lang kami. Lumipas pa ang mga araw, naging girlfriend ng kuya ko yung isang babaeng kasambahay din. Siguro first love niya yun. At nung mga panahon na yun, umuwi na rin ako sa amin para mag-aral. Yung kuya namin na lang at yung girlfriend niya yung naiwan dun sa malaking bahay na yun. At hindi pa ito nagtatapos, dumating na naman yung maraming problema sa pamilya namin. Bigla na lang kaming nakatanggap ng tawag mula sa isa pa naming ate na nagtatrabaho din dun malapit sa kuya namin. Sinugod daw to sa ospital. Kasi nakipag-break daw yung girlfriend nito. Naabutan na lang daw to sa CR na bumubula yung bibig. Uminom daw ng lason yung kuya namin. At sabi nung mayordoma, dinala nila sa ospital yung kuya namin. Ayun, inabutan ng tatay ko at nanay ko yung kuya namin na 50-50 ang buhay. Tapos, hindi na kinaya. Wala kaming pera eh.
namatay yung kuya ko nang hindi namin siya naipagamot. Year 2004, grade 2 ko. Habang nag-aaral ako ng elementary, pinagsabay ko din yung pagtulong ko sa mga magulang ko. Pag-uwi ko sa bahay, galing school, kasi maaga pa naman ako makakauwi, nag-aararo ako sa lupa namin. Tinataniman ko ng mais, kamoting kahoy at iba pa. Sa mura kong edad, natuto ako magtrabaho sa bundok. At nung nag-aaral ako mula grade 1 hanggang grade 5, masasabi kong matalino din naman ako. Nagiging first honor ako. Pinagsasabay ko, pag walang pasok sa school, nagtatrabaho ako sa kampo, sa tubuhan, para may pambaon ako sa school. Tsaka para pambili na rin ng gamit at notebook, ballpen, lapis, bag at uniform. Nag-aalaga din ako ng mga manok para pag binenta ko, may pera ako. Para na rin hindi mahirapan sila mama at papa sa pag-aaral ko. Kapag walang pasok, naghahanap pa rin ako ng trabaho. Magbubuhat ng kahoy, ng sako, uling, tapos dadalhin namin sa bayan para lang magkapera. Pagdating ko ng grade 6, halos hindi na ako papasok sa school. Alam niyo kung bakit? Kasi nagsabay-sabay na naman ang mga gastusin. Biruin niyo, 8 kaming magkakapatid. Ilan sa amin ang nag-aaral. Kaya ang sabi ko na lang sa mga magulang ko, ayaw ko nang mag-aral. Tutulong na lang ako sa inyo. At yun na. Kahit masakit sa pakiramdam, masakit sa katawan, okay lang. Pakiramdam ko nga nung namumundok ako, tatamaan ako ng kidlat. Pero tiniis ko yun. And then, gusto ko pa sanang mag-aral ng high school. Pero hindi na talaga kinaya. Kasi may hirapan sila mama at papa. Tapos lumipas pa ang mga araw, nagkaroon ng problema sa bahay. At habang tumatagal, mas kinakampihan pa nila mama yung iba kong mga kapatid. At doon nagkaroon kami ng tampuhan ng nanay ko at tatay ko. Naranasan kong paluin ang tatay ko. Pagalitan kasi matanda daw ako sa kanila. Sa isip-isip ko, halos wala ngang ibang ginagawa yung mga kapatid ko noon. Ako yung nasa bundok. Ulanan, initan, ako yung nagtitiis. Tapos, etong mga kapatid ko na nasa bahay lang naman, sila pa yung kakampihan ng mga magulang ko. At mas lumalim pa ang galit sa akin ng tatay ko at nanay ko noong mga panahon na yun. Kaya nga sabi ko na lang, naalis ako dito. Naalis ako ng bahay. Doon tumira ako sa kaibigan ko. Maayos naman yung pagtira ko sa kaibigan ko. May asawa na siya, may anak pa. Tumutulong din ako sa kanila sa pag-aararo. Tapos, hindi natiis ng tatay ko na dalawin ako. Gusto niya na bumalik na ako sa bahay. Nagsorry siya sa akin, sa kung ano man yung nasabi nila. Naging malambot naman yung puso ko. Siyempre magulang ko pa rin sila eh. Kaya bumalik ako sa bahay namin. Pero hindi rin ako nagtagal sa kanila. Naghanap ako ng trabaho bilang helper. Naranasan ko pang magtinda ng ice candy at kung ano-ano pa. Pero ilang buwan pa ang nakalipas, naglakas loob akong pumunta ng Dumaguete. At doon naghanap ako ng trabaho sa palengke. Nagtanong-tanong ako doon kung meron bang hiring doon. Alas 5 na ng hapon noon, hindi pa rin ako makakita ng trabaho. Hanggang sa may isang lalaking kumausap sa akin. Tinanong ako kung gusto ko ba daw maging kasambahay.
Ang sagot ko ay oo. At dinala niya ako sa isang napakalaking bahay. Okay naman sana nung una eh. Pero naramdaman ko na hindi maayos yung pakikitungo sa akin ng amo ko. Ang arte. Tumagal lang ako ng 3 araw. At sa pagbalik ko ng palengke, may nakilala pa akong isang lalaki. Tapos sabi niya sa akin, "Pre, baka gusto mong mag-Manila tayo," sagot ko. Ang sagot ko naman sa kanya ay, "Pre, paano? 15 years old pa lang ako." Ang sagot niya sa akin ay, "Pre, ako bahala." At yun na nga, naging kaibigan ko siya. At naghanap kami ng agency sa Dumaguete. Papunta o nagpapapunta ng Manila. At nung pagpunta namin sa agency, dinaya ko yung edad ko. 15 years old pa lang ako nun. Pero ang sabi ko, 18 na ako. At hindi pa makaalis yung agency kasi kulang pa sila sa tao. Umuwi muna ako sa bahay namin. Kinuha ko yung birth certificate ko. At sabi ko sa mga magulang ko, magtatrabaho muna ako sa Dumaguete lang. At bumalik na ako sa agency, nagkita kami ng kaibigan ko. Sabi niya sa akin, lilipat na lang daw kami ng agency kasi matagal pa yung agency na kinausapan namin. Kaya lumipat kami ng ibang agency. Ganun pa rin, ang tagal. Pinahanap pa kami ng tao para dalhin sa Maynila. Bibigyan kami ng pera pamasahe at pagkain. Hanggang sa isang gabi, hindi kami nakauwi sa agency namin kasi ubos na yung dala naming pera. Hindi namin alam kung saan kami matutulog. Grabe yung hirap namin nun. Wala na talaga kaming baong pera. Kaya naisipan namin, matulog na lang sa pier ng Dumaguete. Sa tabi ng dagat. Para kaming mga sisiw sa sobrang lamig. At ang pagkain namin, wala. Kami ang kinakain ng mga lamok. Nakakaiyak. Kinabukasan, palaboy-laboy kami sa Dumaguete. At yun na nga, bumalik kami sa agency namin. At dahil nagbo-boxing yung kaibigan ko, sumama muna ako sa kanya. Para pag nanalo, may pangkain na kami. At nanalo naman siya nung gabing yun. Sa awa ng Diyos, nagkaroon kami ng pera. Hanggang sa nakaalis kami ng Dumaguete. Napunta ako ng Maynila. Yung amo ko, Chinese. At doon, nagsimula na ako magtrabaho. Ang trabaho ko, maghugas ng bote. Ang gamit noon ay makina, yung naghuhugas ng bote. Ipapasok mo lang yung bote para mahugasan yung loob nito. Minsan pag may biyak, yung bote, bigla na lang itong mababasag. Hanggang sa hindi ko namamalayan, magkakaroon na ako ng sugat sa mga kamay ko. At yung mga bote na yun, i-deliver yun sa Cabuyao, Laguna. Lalagyan ng alak. Naging pahinante rin ako noon. Tumagal ako ng mahigit 1 taon sa amo ko. Mabait naman kasi sila sa akin. Kaya lang, hindi lang alam talaga ng nanay ko at tatay ko na nasa Maynila na ako noon. Akala nila nasa Dumaguete na ako nagtatrabaho. Pero hindi tumagal ang panahon. Umalis na ako sa trabaho ko na yun. Nag-apply ako sa iba't ibang trabaho. Naging factory worker, naging pahinante. Pinasok ko ang iba't ibang trabaho sa Maynila. Hanggang sa napunta ako sa bakery. Naranasan kong magmasa ng pandesal, magtinda ng pandesal sa umaga. Sisigawan ko ng pandesal, pandesal kayo dyan! At sa pahapon naman, magtitinda ako ng pandekoko at monay.
At doon na nagsimula yung mga bagay na hindi dapat mangyari. Nalulong ako sa masamang bisyo. Naging adik ako. Gumamit ako ng pinagbabawal na gamot. Kasi yung amo ko, gumagamit din eh. Halos araw-araw lulong ako sa bawal na gamot. Inom ng alak, Yossi, Mary Jane. At minsan nagwawala pa ako. Pag nalalasing ako, naghahanap pa ako ng away. Pero buti na lang dumating yung pagkakataon na naisip ko na itigil na lang ang bisyo ko. Kasi wala akong mapapala sa ganong klaseng buhay. Galit ako sa sarili ko noon. Siguro wala na ako ngayon kung hindi ko itinigil yung bisyo ko. Pinilit kong tanggalin ang lahat ng bisyo ko. Namasukan ako sa ibang trabaho. Masador ng pizza. Kaso hindi rin ako nagtagal. Hanggang sa namalayan ko na lang yung sarili ko na nagsa-sidecar, pedicab. Nung nakapag-ipon ako noon, nagpasya akong bisitahin yung mga magulang ko sa probinsya. At dahil birthday ko, nagkatay kami ng 2 baboy at kung ano-ano pa. Ang saya-saya, no? Ang saya nila na nakasama nila ako. Pero ang hindi nila alam, puros paghihirap yung dinanas ko. Siyempre, noong mga panahon na yun, hindi naman dapat ako magtagal sa probinsya namin kasi may trabaho pa ako sa Maynila. Kaya bumalik ako. At nung pagbalik ko, hindi ko akalain na magkakasakit pala ako. Nung una, lagnat lang hanggang sa nauwi sa buluto. Hirap na hirap ako nung panahon na yun. Mag-iisa lang ako. Pero wala eh. Malayo ako sa pamilya ko. Walang nag-aalaga sa akin kasi wala naman akong matawag. Wala akong mautusan kapag may kailangan ako. Ubus na rin yung ipon ko noon. Mabuti na lang, pinuntahan ako nung isa kong kapatid. Dinala ako sa ospital. Kaso hindi naman ako inasikaso ng mga doktor. Naresitahan lang ako ng gamot. At buti na lang, naawa sa akin yung kapatid ko. Dinala niya ako sa Montalban. At doon muna ako nagpahinga. Habang nasa biyahe ako, nakatakip yung mukha ko. Kasi puno ng buluto. Akala ko nga gagaling na ako eh. Pero lumala yung sakit ng pakiramdam ko. Hanggang sa pinagamot nila ako sa albularyo. Binigyan ako ng gamot. Ininom ko. At mabuti na lang gumaling ako. Akala ko noon matatapos na yung buhay ko. Kasi hirap na ako. Pero sa awa ng Diyos gumaling ako. At pagkatapos noon, bumalik ako sa pagtitinda ng pizza. Hanggang sa may nakilala akong isang babae na itago na lang natin sa pangalang Chris. Nagkamabutihan kami. Nag-usap. Pumasyal. At niligawan ko siya. Naging kami noon. At may nangyari sa amin nung gabi na yon na magkita kami. At nasundan yung may nangyari sa amin hindi naman dapat mangyari. Hanggang sa sinabi niya na sa akin na buntis ako. Hindi pa ako ready noong mga panahon na yun. Pero wala naman ako magagawa kasi andun na yun eh. Pinanagutan ko, nangupahan kami ng bahay, naging maayos yung pagsasama namin. Hanggang sa lumabas na yung anak naming babae. Pinagsabay niya yung pag-aaral at pagtatrabaho. Naging maayos naman kami. Dapat magsumikap ako lalo kasi meron na rin kaming anak. At hindi naman sapat yung sinasahod ko para matustusan ko pa yung panggatas ng anak ko. Minsan nangungutang pa ako para may pambili lang kami ng gatas ng anak namin. Medyo nahihiya na nga ako dun sa ibang kapatid ko. Kasi nakikitira pa ako sa kanila.
Tapos, sabi ko sa asawa ko, doon muna ako magstay sa dati kong amo sa monumento. Para marami akong matrabaho. Tapos lingguhan, umuwi ako sa bahay. Siyempre, alam nyo na, lingguhan ko lang makakasama yung asawa at anak ko. Sabik ako. Kaso ang pinagtatataka ko sa asawa ko, tinatanggihan niya ako. Tapos sinasabi niya na pagod lang siya. Sabi ko nga, minsan lang tayo magkasama, tapos tinatanggihan mo pa ako. Hanggang sa nag-aaway na kami palagi. Pinagdududahan niya ako na may babae ako. Hindi naman totoo na may babae ako. Sa isip-isip ko nga, baka siya yung may lalaki. Kasi tinatanggihan niya ako. Isang araw, hindi ako nagsabi sa kanya na uuwi ako. Naabutan ko siya. Nagsusugal ng baraha. Ayaw ko nga ng ganun na nagsusugal. Kasi napapabayaan niya yung anak ko. Madalas na kami mag-away nun. Isa pa, hindi niya kasundo yung ate ko. Masyado rin kasi ma-pride yung naging asawa ko. Parehas silang ma-pride, parehas pang mabunganga. Alam ko naman na marami rin ako naging pagkukulang sa kanila. Pero sinusubukan ko naman ng lahat para mas malaki ang kitain ko. Sabi ko sa kanya noon, nag-asawa ka kasi nang walang pinag-aralan eh. Kaya siguro ganito tayo. At dumating na nga yung pagkakataon na naghiwalay na kami. Umuwi siya sa probinsya, sa Bacolod. Hinatid ko pa sa pier. Naiyak pa ako noon kasi mamimiss ko yung anak ko. Maraming bagay yung hindi namin mapagkasunduan. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. Ang dami pa. Sa pagkakataong yun, nawalay sa akin ang asawa ko at anak ko. Parang gusto kong mag-iba na ng trabaho. Kaya lang naiisip ko grade 6 lang yung tinapos ko. Kaya naghanap ako ng paaralan. At nakakita ako ng paaralan na pwede kang mag-take ng exam. Sabi ko sa teacher, "Sir, baka pwede ako mag-exam ng pang high school." Sagot ng teacher, "Oo. Basta kunin ko lang daw yung Form 137 sa dati kong school." Agad kong tinawagan yung nanay ko. Pinadala sa akin yung mga kailangan ko. At ayun, sa awa ng Diyos, nakapasa ako. Binigyan ako ng certificate. At yun yung ginamit ko sa pang-apply ng trabaho. Bilang installer ang project na ginagawa namin. Nagtagal ako doon ng mahigit 1 taon sa kumpanya. Naganap na naman ako ng ibang trabaho. Nakapasok ako bilang isang team leader. Ang hawak ko na project ay Erison. Tapos may isa pa akong hawak na tao. And then, okay naman sana ang lahat. Kaya lang, hindi pa pala tapos yung pag-aaway namin nung asawa ko. Nakukulangan daw siya sa ipinapadala kong pera. Ang dami niyang sinasabi sa akin na sana mamatay na lang ako sa trabaho ko, malaglag sana ako sa tower, isaksak ko daw yung pera ko sa baga ko. Nagmamakaawa naman ako sa kanya na ayusin namin yung problema namin para mabuo kaming pamilya. Para makasama ko rin yung anak ko. Sabi ko nga sa asawa ko, gagawin ko ang lahat. Kung anong pagkukulang ko, ibibigay ko para lang magkasama-sama kami ulit. Pero ang sabi ng asawa ko, hindi niya daw ako mapapatawad. Hindi naman ganun kalaki yung kasalanan ko eh. Hanggang sa hindi ko na lang siya pinilit. Binlock niya ako sa Facebook at pinagpatuloy ko na lang ang trabaho ko bilang isang team leader. Umabot ng 6 na buwan yung project. Sabi ko sa boss ko, pagbubutihin ko. And then,
Lumipas pa ang mga araw. Parang may nag-uudyok sa akin. Naitakas ko yung anak ko sa asawa ko. Ayaw kasi nila na ibigay sa akin yung bata. Gusto ko lang naman na makasama yung anak ko. At yun nga, pumuslit ako papunta ng Bacolod. Ilabangan ko yung bata. Nilabas ko. At muntikan pa akong maikulong. Pero buti na lang, nagkausap-usap naman at naintindihan naman nila ako. Pero galit na galit sa akin yung asawa ko. Bakit daw hindi ako nagsabi? Bakit man lang daw hindi ako nagparamdam? Pero sabi ko nga, paano ko magpaparamdam? Binlock niyo ako sa Facebook. Binlock mo ko sa lahat ng communication na pwedeng makapag-communicate ako. Lumipas pa ang panahon. Umokay naman ang lahat sa buhay ko. Meron pa ring pagkukulang na nararamdaman ako kasi hindi ko kasama yung anak ko. Hindi ko kasama yung asawa ko. Pero sa ngayon, okay naman. Malaki yung pasasalamat ko sa Diyos kasi hindi niya ako pinabayaan. At hindi ko ikinakahiya kung ano man yung naranasan ko sa trabaho. Ang dami kong kwento, hindi ba? Sino ba naman ako para mag-inarte pa? Sa totoo lang, wala naman talaga akong tinapos, wala akong pinag-aaralan dahil sa hirap ng buhay na dinanas ko. Kaya ang may papayo ko lang sa iba na hindi nakapagtapos ng pag-aaral, huwag kayong mahiya kung wala kayong tinapos. Ang mahalaga ay masipag kayo at meron kayong pagsusumikap sa buhay. Matuto din tayong mag-ayos ng sarili natin. Ako nga minsan naka-long sleeve pa ako pag pumapasok sa office. Kaya hindi nila nahahalatang wala akong tinapos. Tsaka pinagmamalaki ko yung trabaho ko. At kapag may pangarap ka, abutin mo. Kahit gaano kalaki o kahit gaano pakaliit yan. Ibibigay sa atin ng Diyos ang mga bagay na nararapat para sa atin. Sana na-inspire ko kayo. Muli, ako si Rex at ito ang aking secret file.